bago ko nakilala ang lalaking para sa akin. Simula nang mamatay ang ina ni Naya, nagbago na ang takbo ng buhay niya. Hindi pa man siya tuluyang nakakaahon sa lungkot, dumating ang babaeng naging bagyo sa buhay nilang mag-ama. Si Veronica, ang babaeng pinakasalan ng kanyang ama, na halos kaedad lamang niya ito. Hindi na siya anak sa sariling bahay, katulong na lamang. Sa pagtungtong niya ng edad 20, dumating ang araw na hindi niya kailanman makakalimutan. Ilabas mo lahat ng damit niya. Hindi ko na yan kailangan dito. Boses ni Veronica na parang kulog, habang isa-isang pinagtatapon nga sa lupang mga damit ni Naya. Napatakbo si Naya mula sa loob. Veronica, ano to? Bakit yung ginagawa to? Iniharap nga siya ni Veronica habang nakataas nga ang kilay na parang nanunuya. Ano pa ba? Ayoko nang nakikita ang pagmumukha mo rito. Bahay ko na to at may karapatan akong paalisin ka. Tumawa ito ng malamig at nakakainsulto. Sabay sabing, lumayas ka na. Hindi nakapagsalita si Naya kaagad. Nagngingit-ngit nga ang mga ngipin niya. Dahil ba sa wala na si Papa kaya ginaganito mo na ako? Pinapalayas mo ako sa aking sariling tahanan din? Pagmamay-ari ko din ang bahay na to. Agad na pinutol nga ni Veronica ang sasabihin niya. Akin na ang lahat, Naya. Wala nang matitira sa'yo. Sabay tulak nga sa mga damit pababa ng hagdan. Akin ang bahay. Akin ang negosyo. Akin ang pera ng papa mo. Hindi mo pinaghirapan ang lahat kaya wala kang karapatan na angkinin ang kayamanan ko. Walang hiyang sabi pa nga nito. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Naya. Nanginginig ang kalamnan niya sa galit at sakit na naramdaman. Walang hiya ka? Nagpakatulong ako rito para mapakisamahan ka. Sinadya mong lahat na wala na si Papa para maangkin ang lahat na para sa akin. Sigaw nga ni Naya. Kung hindi ka sana pabigat, baka hindi sana namatay ang papa mo. Ako ang nagpalago ng negosyo niya, kaya sa akin na to. Kaya naman ako ang susundin ng mga tauhan rito. Wala na ring saysay ang papa mo ngayon na patay na. Walang pusong saad pa nga nito na tila ba hindi nito kailanman inibig ang ama ni Naya. Parang tinusok nga si Naya ng libu-libong karayom. Walang yaka, Veronica. Huwag mong pagsasalitaan ng masama ang papa ko. Nanginginig ang boses niya. Ngumisi si Veronica na tila tuwang-tuwa sa pagdurog nga sa bata. Alam mo, buti pa nga at patay na siya. Nakangiti pa nga ang saad ni Veronica. Parang may pumutok nga sa tenga ni Naya. Tumahimik ka. Wala kang karapatang bastusin si Papa. Sumigaw siya. Nagngingit-ngit nga ang ngipin. Sinong sasaway sa akin, ha? Ikaw? Sigaw pa nga ni Veronica at tumawa ng malakas nang parang nangiinsulto. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Naya. Sinugod nga niya si Veronica dahil sa galit na sinaktan nito ang alaala ng kanyang ama. Ikaw ang dapat lumayas. Bruha ka, Veronica. Hindi ako alis dito dahil ikaw ang papaalisin ko. Galit na sigaw nga ni Naya. Ngunit 2 bodyguard agad ang humarang bago pa man hilain nga ni Naya ang buhok ni Veronica. The heck? Gusto mo pala akong saktan, ha? Kahit si Veronica ay nabigla nga sa akmang pagsugod ni Naya sa kanya. Napaasik na nga lamang si Veronica. Guards! Paalisin ang babaeng ito sa aking pamamahay! Napangisi si Veronica nang makitang umiiyak si Naya. Alam niyong ipinamana sa akin, ninata niya lang lahat ng ari-arian niya. At walang ni pirasong natira para sa kanyang anak na walang kwenta. Kaya sundin ang utos ko. Dagdag pa nga ni Veronica. Na tila walang awa. Masusunod ma'am. Kami na pong bahala. Sabi na nga lamang ng isa na wala namang choice. Salamat. Itapon niyo na yan sa labas. Sabi ni Veronica na para bang aliw na aliw. Bitawan niyo ako. Lumaban ka ng patas, Veronica. Nagwawala na nga si Naya at pilit kumakawala. Patas? Naya, ang buhay hindi patas. At sa pagitan nating dalawa ako ang may pera. Tumawa nga ito na parang bruha. Gustong kumawala ni Naya, ngunit binuhat kaagad siya
ng mga bodyguard. Para siyang laruan na itinapon sa maruming lupa sa labas ng gate. Napaigtad si Naya sa malakas na impact na pagbagsak niya, tila ba nabali ang kanyang boto. Huling sulyap niya ay ang pagsara ng gate na parang nagtatapos ng isang kabanata ng buhay niya. Tila ba nakikiramay ang biglang pagbagsak ng ulan kay Naya. Naiwan si Naya sa kalsada kasama ng nabasang mga damit at putik. Mama, Papa, bakit ako na lang mag-isa? Bakit kailangan ko maghirap ng ganito? Bulong niyang nanginginig ang labi habang yakap ang sarili. Pero kahit durog ang puso, nanginginig na tumayo siya. Hindi siya pwedeng mamatay sa loob ng bangungot na yon. Kailangan niyang mabuhay at mabawi ang dapat sa kanya. Hindi madali ang naging mga sumunod na araw. Pinilit ni Naya na makahanap ng trabaho. Hanggang isang araw, tinawagan siya mismo ng kanyang kaibigan na matagal na ring walang komunikasyon. Hindi ko alam na grabe na palang pinagdaanan mo sa stepmother mo, Naya. Bakit hindi ka nagsabi kaagad na pinalayas ka ng bruhang yun? May halong inis nga at galit sa boses ng kaibigan ni Naya. Hindi dahil galit ito kay Naya kundi dahil sa stepmother nito. Wala na akong magagawa. Kahit ako nabigla rin sa kanyang kinuha eh. Napabuntong hininga na nga lamang si Naya nang maisip ang kanyang kalagayan. Hindi ako pwedeng magpakita kay Kyle ngayon na wala akong trabaho. Kailangan ko magkaroon ng trabaho at kumita ng pera. Saad pa nga ni Naya? Sa kanyang sadya. Wala nang panahon si Naya na umiyak pa sa pagkamatay ng kanyang ama dahil mas mahalaga na maibangon nga niya kagad ang sarili ngayon at mapabagsak ang kanyang stepmom. Balak niyang gumante. Naku girl, may re-recommend akong trabaho. Sabi na nga lamang ni Ashley, ang matalik niyang kaibigan. Sa mansyon ng mayor, kailangan nila ng bagong staff. Tingin ko naman kakayanin mo to, Naya. Sigurado ka? Mukhang maihirapan ako niyan lalo pat mayor ang magiging amo ko. Tugon ni Naya habang kinakabahan siya. Bakit hindi? Masipag ka, mabait ka. Ano pang mawawala sa'yo kung susubukan mo, di ba? Kaya heto siya ngayon, nakaipit ang apron at may hawak na tray ng juice. Natanggap kaagad siya sa kanyang pagpasok. At yun ang pinagpapasalamat ni Naya. Kahit kaunti pa lamang ang nalalaman niya sa pagiging katulong. Halos manginig ang kamay niya habang naglalakad sa hallway ng mansion. Dahan-dahan lang, Naya. Kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang binabalanse ang mga juice sa tray niyang hawak. Pero hindi pa nga siya nakakalimang hakbang nang biglang nabangga niya ang isang matangkad na lalaki. Ay sorry po, napapikit si Naya nang makita na natapunan nga niya ng juice ang damit ng lalaki. Hindi ko po sinasadya. Nagulat si Naya nang marinig ang mahinahong tawa at baritonong boses ng lalaki. Naiwan sa ere ang towel na hawak nga niya na akmang pupunasan sana ang basang damit ng lalaki. Miss, it's okay. Sabi ng lalaki at mababa ang boses, pero nakakakalmang pakinggan. Wala namang nabasag kaya wag ka nang kabahan pa. Pagtingala ni Naya, halos maubos ang hininga niya nang mamukhaan ng lalaki. Mayor Romeo Rodriguez, matangkad. Malinis manamit ngunit ngayon ay basa. Dahil sa kapalpakan ni Naya, may matalim na tingin pero ang ngiti ay nakakabawas ng kaba sa dibdib. Bago ka rito? Tanong nga ni Mayor Romeo, nakapapulsa habang nakayuko ng bahagya para tignan siya. Opo, Mayor. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Inangat niya ang towel. May towel po ako rito, pupunasan ko na lang po saan ang damit niyo. Humawak si Romeo sa tray para tulungan siya. Dahil kahit siya ay nabasa rin. Relax. Ayos lang talaga ako, miss. Normal lang na magkamali, okay? Pagpapagaan nga ng loob ni Romeo. Napangiti si Naya ng konti, kahit ayaw niya sanang ngumiti. Namula ang pisngi niya. Salamat po, Mayor. Kinakabahan po talaga ako dahil unang araw ko po naman din ngayon sa trabaho. Susubukan ko pong sanayin ang sarili ko po. Saad nga ni Naya na may determinasyon.
Call me Romeo. Kung tayong dalawa lang. Same school lang tayo noon at kilala kita, Miss Naya. Nakangiting sabi pa nga nito. Kumawala ang hiningang, hindi niya namalayang pinipigil niya pala at doon nagsimulang kumabog ang puso ni Naya ng kakaiba. Ngunit buong akala niya lamang ay dahil iyon sa kaba. Isang gabi, hindi mapakali si Naya. Naisip niya si Kyle, ang boyfriend niya. Ilang araw na rin niyang hindi ito nakikita. Hindi niya rin makontak ito, kaya nag-aalala na rin siya. Kaya naman handa na si Naya. Napuntahan si Kyle ngayon na maayos ang kanyang kalagayan. Pagdating niya sa gate, nagtaka siya. Bukas ang ilaw ng sala. Kyle? Tawag niya. Walang sumagot. Kaya naman binuksan niya ang pinto na hindi nakalock. Isang munting ilaw lang ang nakasindi sa loob. Pero sapat na para makita ang dalawang siluetong magkalapit. At nang makita niya ng malinaw, halos hindi makahinga nang maayos si Naya sa kanyang nasaksihan. Parang tumigil ang mundo niya. Hinahalikan ni Kyle ang kanyang stepmother na si Veronica. Nanikip ang dibdib ni Naya habang hindi maalis-alis ang tingin sa taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan at ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Halos mabuwal si Naya sa kanyang nasaksihan. Hindi niya kayang sikmuraan hanggang sa napabaling ang tingin ni Kyle sa kanya nang mapansin siya. Pulang-pulang labi nito. Naya? Tila walang yapa talaga ang tono nito at napabitaw nga kay Veronica. Anong ginagawa niyo? Anong ibig sabihin nito, Kyle? Hindi nga niya mapigil ang panginginig ng kamay at binti. Binalingan ni Naya ng tingin si Veronica. Asawa mo ang papa ko, Veronica. Bakit mo nagawang halikan ng nobyo ko? May pandidiri ang boses na tingin nga ni Naya sa kaniyang nobyo. Alam niya noon na may kakaiba nga sa mata nito sa tuwing nakikita ang kanyang nobyo na si Kyle. Ngunit hindi naman niya inaasahan na gagawin ito ng kanyang stepmother. Naya, huwag kang maingay at baka marinig tayo ng kapitbahay. Mahinahong saad naman ni Kyle. Pero mariin, na para bang wala itong ginagawang masama o hindi man lamang nahihiya. Napaawang ang labi ni Naya at hindi makapaniwalang tinignan si Kyle. At yan pa talaga ang iniisip mo sa ganitong sitwasyon, Kyle? Bakit? Para bang sinasabi mo na ako dapat ang mahiya dahil maingay ako, hindi dahil sa panloloko mo. Ilang beses mo na ba ako niloko, ha? Sumagot ka. Pinutol ito ni Veronica. Tama na. Alam mo naman sigurong wala ka ng halaga, diba? Walang mapapala sa'yo si Kyle. Sabi nito na may ngising tagumpay. Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Sigaw ni Naya. Puno ng luha at galit. Ngumisi si Kyle. Naya, hindi kita kayang pakainin. Wala ka ng pera. Wala ka ng bahay. Anong future ko sa'yo? Ngayon na mahirap ka na lang, hindi na kita kailangan. Parang binuhusan si Naya ng kumukulong tubig sa mga narinig. Ang kapal na mukha mo? Pera lang pala ang habol mo sa akin, ha? At ano pa ba? Hindi ka naman kagandahan para habulin ka. Sagot ni Veronica sabay tawa nga ng nakakainsulto. At doon tumulo ang luha ni Naya. Para bang pinaglalaroan siya ng panahon at pinapaliit nga ang kanyang pagkatao. Walang yaka? Ginamit mo ko. Tapos siya pa talaga? Nanginginig nga ang kanyang boses. Sinampal niya si Kyle ng malakas. Hindi umimik si Kyle pero nag-ibang tingin nito. Galit at puno pa ng yabang. Wala kang mararating, Naya. At hindi ka yayaman. Sino bang mananatili sa babaeng katulad mo na hindi nakapagtapos? Maanghang pa nga na salita ni Kyle. Natigil ang mundo niya sa sakit ng salitang iyon. Sumalubong ang kilay ni Naya at sinugod si Kyle ng sampal. Ilang beses niya itong ginagawa hanggang sa hindi nakapagtimpi si Kyle at pinigilan ng kanyang braso at kinaladkad siya sa labas. Bitiwan mo ko. Hayop ka? Wala akong ginagawang masama tapos ito ang igaganti mo sa akin? Bitaw! Sigaw ni Naya na halos masira ang lalamunan sa sobrang lakas. Tumahimik ka!
Sigaw pabalik ni Kyle at tinulak siya sa labas. Umiyak ng tudo si Naya sa naramdamang kataksilan. Bago pa man sumara ang pinto, tinawanan siya ni Veronica at pinakita pa sa kanya kung paano nito halikan si Kyle sa mismong harapan niya. Basang-basa siya ng ulan habang naglalakad pa uwi sa mansyon. Halos parang wala siyang maramdaman kundi sakit at pagod. Pagkapasok niya, nandoon si Romeo sa sala, hawak ang isang folder habang nagbabasa nang mapansin siya nito. Naya, bakit basang-basa ka? Nag-aalalang tanong ni Romeo at agad siyang nilapitan. Hindi na siya kagaad nakapagsalita, tuloy lang ang luha sa pagpatak. Nawala na po sila lahat. Wala na akong pamilya. Wala na kahit isa. Bulungan ni Naya. Hinawakan ni Romeo ang balikat niya. Marahang hinaplos. Come here. Inalalayan nga nito si Naya paupo sa sofa. Tumingin ka sa akin. Hindi ka nag-iisa, okay? May nangyari bang masama sa'yo? Tanong pa nga ni Romeo na parang may lambing sa tinig na hindi niya inaasahan. Napayo ko si Naya. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Bakit ang malas ko? Naniwala ako sa pag-ibig niya pero binigo niya ako. Niloko niya ako, Mayor, at sa stepmother ko pa. Lumuluhang saad nga ni Naya at tila hindi na kayang itago pa dahil nasasaktan siya ng sobra. Wala rin po akong pera. Wala akong mauwian kasi inungkin na nilang lahat. Tahimik nga si Romeo. Nakatingin lang sa kanya. Parang pinag-aaralan siya. Hindi dahil hinuhusgahan, kundi dahil may bigat nga ang bawat salita niya. At pagkatapos ng ilang sandali, Naya, seryosong saad ni Romeo. Ano po yun, Mayor? Mahinang sagot ni Naya habang pinupunasan ng luha sa mga mata. May alok ako sa'yo para magawa mong makabangon ulit. Nanatiling nakatingin nga si Romeo sa kanya ng seryoso, diretso at walang pag-aalinlangan. Ibibigay ko sa iyo ang 50 million pesos. Napakurap-kurap ang mga mata ni Naya sa malaking pera na binanggit ni Mayor Romeo. 50 million pesos? Bakit po? Agad na dinugtong nga ni Romeo ang sasabihin. Magiging sa iyo ang 50 million kung papayag ka sa aking kagustuhan na maging surrogate mother ka ng magiging anak ko. Parang nabingi si Naya. Hindi niya akalain na alokin nga siya ni Romeo ng ganitong bagay. Anak po? Ninyo? Natin? Utal nga niyang tanong. Tumango si Romeo, sabay sabing, hindi ako nagbibiro. Gusto kong magkaroon ng anak at wala akong mahanap na babae na gusto kong anakan. At ikaw ang gusto kong magdala ng anak ko. Tumingin ito sa kanya ng malalim. Tila ba may kahulugan ng mga tingin. Pero Mayor, bakit ako? Hindi ko po yata kayang gawin to. Hindi makapaniwalang sa Adinaya. Hindi niya kailanman ma-imagine na magkaroon ng anak. Because I see something in you na hindi ko pa nakikita sa kahit na sinong babae. Gusto ko na ikaw ang magdadala ng magiging anak ko because I trust you. Sagot pa nga ni Romeo. At bago pa nga siya muling nakapagsalita, umangat nga ang kamay ni Romeo at marahang pinunasan ng luha niya gamit ang hinalaki. Naya, pag-isipan mong mabuti. Nasa iyo ang desisyon. Kapag pumayag ka, matutulungan kita at magagawa akong ibigay ang gusto mo. Dagdag pa nga ni Romeo. Napatango ng dahan-dahan si Naya kahit malakas ang kabuog ng dibdib niya sa mga sinabi ni Romeo. Nalilito pa si Naya kung kakayanin ba niyang matupad ang kagustuhan ni Romeo. Nalilito pa siya kung bakit sa dami ng babae sa mundo siya pa ang napili ni Romeo na maging ina ng mga anak nito. Gusto lamang talaga ni Naya ang pera. Hindi dahil sa luho, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil iyon ang tanging paraan para maipaghigante ang ex-boyfriend niyang naging biktima ng panlilinlang at mabawi ang ari-arian ng kanyang ama na kinuha ng stepmother niyang walang ibang ginawa kundi ang sirain siya. Hindi ako papayag na mapunta sa kanyang lahat. Mahinang saad nga ni Naya. Habang nakapatong ang dalawang palad,
sa lamesang salamin sa harap niya. Kung ito ang paraan para makabawi, gagawin ko. Tahimik lang si Romeo. Nakasandal sa leather seat at pinapanood siyang tila sinusukat ang mundo. Sigurado ka ba? Hindi biro ang pinapasok mo at lalong hindi pa ako sigurado kung kaya mong makasama ako. Sa ganitong kondisyon, napabuntong hininga si Naya at itinabi nga ang baso ng wine. Binigyan mo po ako ng alok. Tinanggap ko. Ano pa bang kulang, Mayor? Naya, ang sabi ko kung kaya mong makipagtalik sa akin para magawa ang kagustuhan ng magkaroon ng anak. Bulong nga ni Romeo habang unti-unting lumalapit. Napahinto na nga si Naya at namula bigla sa isipan na may mangyayari nga sa kanila ni Romeo at isang mayor pa ang nagalok sa kanya. Sinabi mo rin na hindi ka sanay na may babaeng mamahalin ka. Sigurado ka rin ba nakakayanin mo? Tanong pa nga niya. Yun ang totoo. Sagot ni Romeo habang pinaglalaroan ng wine sa kamay. Lumaki akong walang oras sa kahit na ano. Study, work, repeat. Ang yaman ko, no? Hindi minana. Pinaghirapan ko na halos wala akong oras sa pakikipagrelasyon. Biglang tumahimik ang paligid. Parang gumaan ang puso ni Naya kahit ayaw niyang aminin. Hindi ko naman hinihingi ang puso mo. Ang kailangan ko lang pera at tulong. At anak lang naman ang kailangan mo, di ba? Matapang na tanong nga ni Naya para manigurado nga sa gustong mangyari ni Romeo. Tumawa si Romeo ng mahina. Gusto ko sanang maging ina ka ng mga anak ko. Mahinang bulungan ni Romeo at uminom ng wine. Anong sinabi mo? Wala, ang sabi ko uminom ka ulit. Kunin mo na para mabawasan ang tensyon at pagkailang mo sa akin. Ibinuhos ni Romeo ang wine sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Naya. Kinuha naman ni Naya ang baso at tinignan nga si Romeo. Fine, pero isa lang hindi ako sanay uminom eh. Hanggang sa hindi na nga mabilang pa kung ilang beses uminom si Naya. At kalaunan, unang nalasing. Romeo, ang init. Tumatawa siya habang nakasandal sa balikat nito. Of course, mainit talaga, uminom ka kasi ng sobre. Sagot ni Romeo habang pinipilit nga na wag tumawa. Napangiti ito nang marinig nga ang pangalan sa bibig ni Naya. Sumandal si Naya ng mas madiin. Ang init talaga. Napakamot si Romeo. Okay, tama na yan, matulog ka na. Tinangkang tumayo ni Naya pero halos mabuwal nga siya. Pero agad siyang nasalo ni Romeo. Hey, slow down, lasing ka na. Mabilis na saad nga ni Romeo. Pinuhat siya ni Romeo na parang hindi nahihirapan. Dahan-dahan nga nitong inilapag si Naya sa kama. Aalis na ako. Bukas na natin pag-usapan ang deal natin. Sabi nga ni Romeo at mga alis nang hinila nga ni Naya ang manggas ng polo nito. Romeo, dito ka lang. Masuyong saad nga niya. Nagulat si Romeo sa biglang paghila nga ni Naya. Lasing ka na. Hindi ka sigurado. Napatigil nga at nanigas ang katawan ni Romeo. Nang hinila pa nga siya, lalo ni Naya sa kama. Hanggang sa nagdikit ang kanilang mga katawan. Ang init. Bulong nga ni Naya habang tinatanggal ang botones ng suot. Agad itong pinigilan ni Romeo at tila ba ilang segundo na lamang ay mawawalan na ng pasensya si Romeo sa sensasyon na nararamdaman. Naya, wag. You're drunk. Wag nating ituloy ito. Huli na. Hinila ni Naya ang batok ni Romeo at siniil ito ng halik. Nagulat si Romeo pero hindi ito tumanggi. Sa halip, gumanti ito ng mas malalim, mas mabagal, mas puno ng damdamin. Para bang hindi lamang para sa deal ang halik na yon. Huminto si Romeo, hinihingal. Akala ko ba pag-iisipan mo muna ang alok ko? Hinaplos ni Naya ang mukha nito. Namumungay ang mga mata. Romeo, gusto kong simulan na. Gusto kong mabawi ang lahat ng nawala sa akin at kailangan ko ang tulong mo. Gawin na natin to. Tumingin si Romeo sa kanya ng matagal bago ulit lumapit. Kung yun ang gusto mo, tutulungan kita, Naya. Baritonong saad nga ni Romeo
at hinalikan nga ng malalim si Naya at doon nagpatuloy ang lahat hanggang sa may nangyari sa kanila. Nagising si Naya na parang may mabigat na bagay na nakadagan nga sa kanyang katawan. Napahawak nga siya sa sentido ng makaramdam ng hangover. Ano bang nangyari? Naputol ang pangungusap niya nang mapansing may braso sa bewang niya at halos mapatayo si Naya nang makita kung sino ang katabi niya sa kama at ang dahilan kung bakit ang kanyang katawan. Si Romeo. Mahimbing pa ang tulog. May nangyari ba sa amin? Paano nangyari yun? Bulong niya habang hawak ang mukha sa sobrang pula nito. Agad niyang tiniklop ang kumot at marahang bumangon. Pero bago pa nga siya makatayo, hinila nga ni Romeo ang kamay niya at bumagsak pabalik sa kama. Gumising ka, Mayor. Bakit may nangyari sa atin? Bulalas nga ni Naya at halos pasigaw. Dahan-dahang dumilat si Romeo at napangisi nang makita ang kaguluhan nga sa mukha ni Naya. Good morning. Kalmadong bumangon si Romeo habang hindi inaalis ang braso sa bewang ni Naya. Sinunod ko lang ang gusto mo kagabi. Hindi ko kayang tanggihan ang gusto mong mangyari sa atin, lalo pat hinihila mo na ako sa kama. Anito at nagpapaawa pa nga at may halong pangaasar ang tono. Niloloko mo ba ako, Mayor? Hindi ko yung magagawa, no? May pagdududa na tono pa nga ni Naya. At mabilis na tinakpan ng kumot ang kanyang katawan nang tinignan nga ito ni Romeo. Ikaw ang humila sa akin. Ikaw ang unang humalik. Huwag mong sabihing nakalimutan mong nangyari sa atin. Ani nga ni Romeo at nakakunot noo. Namula ang pisngi ni Naya at tinakpan ng muka. Tumigil ka nga. Hindi ko kasalanan kung may epekto ako sa'yo. Sagot nga ni Romeo habang tinaas ang kilay. Romeo, hindi to dapat nangyari. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Napalunok na nga lamang siya. Hinaplos ni Romeo ang mukha niya. Pero nangyari na, Naya. At hindi na natin mababago yun. Huwag mong sabihin na hindi mo ginusto ang nangyari sa atin. May nakatagong lungkot nga sa boses ni Romeo nang sabihin yun. Napatingin siya kay Romeo. Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako makapaniwala dahil unang beses itong nangyari sa akin. Lumawak ang ngiti ni Romeo nang marinig yun. Tumikhim siya. Kung gusto mong ituloy ang deal natin, kailangan nating masanay sa isa't isa. Dapat kinikilala pa natin ang sarili natin bago may mangyari. Tinakpan ni Naya ang mukha nang biglang maalala at nahiya siya. Please lang, huwag mo nang ipaalala pa. Nahihiya na ako, oh. Natawa si Romeo. Pero hindi mo maiiwasan yung kagabi. Lasing ako. Giit nga ni Naya. Still, you kissed me like you meant it. Bulong pa nga ni Romeo na nagbigay kiliti sa katawan ni Naya. Sa isip ni Naya, naging maaga ang kanilang deal ni Romeo. May nangyari sa kanila. Kakahiwalay lamang nila ni Kyle, ngunit bakit siya mababahala kung si Kyle ang unang nanloko? Simula noong gabing may nangyari sa kanila, tila ba nag-iba na ang pagtingin ni Naya kay Romeo. Kahit malinaw na kasunduan lamang ang lahat, may bigat at kiliting hindi maamin ni Naya sa kanyang sarili. Sa bawat umagang magigising si Naya, naroon sa isip niya ang init ng mga labi ni Romeo. At sa tuwing uuwi naman si Romeo mula sa trabaho, hindi maalis sa isip niya ang mga mata ni Naya na puno ng luha habang ikinukwento ang nakaraan nito. At dahil sumunod si Naya sa kasunduan, nagagawin nila ang lahat para magkaroon ng anak si Romeo. Mas naging madalas ang oras na magkasama sila. Siguradong sigurado si Romeo na sa bawat sandali ay mabubuntis si Naya. Hindi dahil sa kasunduan lang, kundi dahil matagal na niyang ninanais iyon. Matagal na. Simula pa noong una silang magkita. Si Naya noon ay first year, si Romeo ay graduating. Sikat ito sa university, hindi dahil sa kagwapuhan lang, kundi dahil sobrang talino at responsable. Siya ang tipo ng lalaking may plano, may direksyon at may pangarap. Samantalang si Naya, masaya na sa munting allowance, sa pag-aaral, sa pangarap na maging interior designer. Pero kahit magkaiba ang mundo nila, hindi iyon naging hadlang para mapansin ni Romeo ang simpleng dalagang lagi niyang nakikitang nag-aabot ng free meal sa kantin. Tahimik, magalang,
at may ngiting hindi mapalitan kahit mahirap ang buhay. At mula noon, hindi na umalis si Naya sa isip ni Romeo. Ngunit hindi ito nilapitan ni Romeo dahil may nobyo si Naya. At sa isip niya noon, hanggat masaya ang babae, sapat na siyang manonood mula sa malayo. Pero nang malaman niya ang lahat, ang pagkamatay ng ina at ama ni Naya, ang pang-aapi ng stepmother, ang paglayas at ang panloloko ng sariling nobyo nito, doon siya nagdesisyon. Nakatingin ng malalim si Romeo kay Naya na hindi man lang napansin ang kanyang pagtingin dito. Hindi ko nahahayaan pang masaktan ka at hayaan na manatili ka sa iba. Ngayon hiwalay na kayo ng dati mong nobyo. Ako nang magiging sandalan mo. Salita nga ni Romeo sa kanyang isipan. Sa tuwing magkasama sila ngayon, ramdam ni Naya ang kakaiba sa mga kilos ni Romeo. Para bang hindi lamang surrogate mother ang tingin sa kanya ni Romeo, kundi isang kilos na nagpapakita ng interest sa kanya. Habang nasa sala sila ng mansyon isang hapon, biglang nagsalita si Romeo habang nagbubuklat ng document folders. Nabalitaan ko kay Ashley hindi ka nakapag-college dahil hindi ka pinayagan ng stepmother mo. Napatigil si Naya sa paghigop nga ng juice. Oo, hindi niya ako hinayaang mag-enroll para raw makatulong ako sa bahay. Bahay na hindi naman dapat ikaw ang tumatrabaho para mabuhay. Hinigpitan ni Romeo ang hawak nga sa folder at yung pera na iniwan ng tatay mo dapat nasa iyo. Napayuko si Naya. Pinaglalaroan ng baso. Alam ko, pero mahina ako noon. Hindi ko kayang lumaban. Ayokong kalabanin ng nagpapasaya kay Papa. Lumapit si Romeo marahang kinuha ang baso mula sa kamay niya. Hindi ka mahina. Niloko ka lang nila, Naya. Nagangat ng tingin si Naya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kung alam ko lang noon, mas maaga pa kitang kinuha mula sa kanila. Sandaling natahimik nga si Naya. Salamat sa pag-alala. Hindi mo pa ako nung lubos na nakilala, kaya normal lang na may mga bagay na hindi natin alam sa isa't isa. Nahihiyang tugon pa nga niya. May mainit na kung anong dumaloy sa dibdib ni Naya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya safe siya kay Romeo. Pero agad rin siyang bumalik sa realidad. Baka mabait lang si Romeo sa kanya dahil kailangan nito ng anak. Nasa kasunduan nila, nabibigyan siya ng pera, kapalit na ibibigay niya rin ang anak kay Romeo sa sandaling manganak siya. Ibig sabihin lamang nun, kailangan na niyang umalis sa buhay ni Romeo. Anak lang ang habol nito. Dumating ang araw ng malaking gathering ng mga politiko at business owners sa bayan. Hindi sanay si Naya sa ganitong okasyon, pero dahil siya ang partner ni Romeo sa gabing iyon, kailangan niyang sumama. Pagkapasok pa lang nila sa venue, napatigil si Naya. Nandoon si Kyle at kasama ang stepmother niya. Nakasabit ang braso ni Veronica kay Kyle. Nakadikit halos at sa hindi kalayuan, nakita niyang hinalikan pa ni Kyle ang pisngi ng stepmother niya. Napakapit si Naya sa braso ni Romeo na nakapulupot sa kanyang baywang dahil sa nanigas ang katawan niya sa galit. Napansin niyo ni Romeo. Hindi ka ba komportable? Tanong pa nga nito. Hindi napigilan ni Naya na sabihin ang nasa isip niya. Nandoon sila, sina Kyle at yung stepmom ko. Humigpit ang hawak nga ni Romeo sa bewang niya. Anong ginawa nila? Kanina, hinalikan ni Kyle ang stepmom ko. Wala naman sana akong pakialam eh. Pero hindi ko lang talaga makalimutan ang panloloko nila sa akin. Malalim na saad ni Naya na tila may pinaghuhugutan na galit. Tumingin si Romeo sa direksyon ng dalawa. May unti-unting namuong lamig sa mata ng mayor. Lumayo si Naya, ayaw makasagabal sa gawain ni Romeo at mas lalong ayaw niya munang makita ang dalawang taong sumira sa buhay niya. Pero sumunod agad si Romeo sa kanya at hinila siya palapit. Naya, sa unang pagkakataon, malamig nga ang tono ni Romeo
pero puno ng pag-aalala. Hindi nararapat na ikaw ang mag-adjust para sa kanila. Nandito tayo para magsaya. Dapat silang mahiya sa kanilang ginawa. Bago pa makasagot si Naya, niyakap siya ni Romeo. Mahigpit at mainit. Hindi tulad ng pagyakap na may kailangan. Yung tipo ng yakap na parang sinasabing hindi siya nag-iisa at nasa tabi lamang niya si Romeo. Nang tumingin si Naya kay Romeo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, pero pareho nilang naramdaman ang pagtibok ng puso. Si Romeo ang unang lumapit at napapikit naman si Naya. At doon, sa madilim na bahagi ng garden, ay naghalikan sila. Hindi ito halik ng kasunduan. Ito'y halik ng dalawang taong ngayon lang nakahanap ng sandaling makahinga. Hindi alam ni Naya kung paano sila napalapit ng ganito, kung paano siya napadikit sa dibdib ni Romeo habang inilalagay nito ang kamay sa batok nito. Hindi niya alam kung bakit biglang lumambot ang tuhod niya nang marinig ang mabigat na paghinga ni Romeo sa pagitan ng kanilang halik. Pero alam ni Naya, hindi iyon kasunduan lamang. May pagtingin na siya sa isang mayor. Naya? Natigil silang dalawa. Nanlaki ang mata ni Naya nang makita kung sino ang nasa likuran ni Romeo. Si Kyle na hindi makapaniwalang tinignan sila. Humigpit ang kamay ni Romeo sa baywang ni Naya, parang sinasadyang ipakita kay Kyle kung sino ang kasama ni Naya. Hindi nagsalita si Romeo, pero ang tingin niya, malinaw ang pagkadigusto nito kay Kyle. Napangisi si Romeo nang makita ang itsura ni Kyle na puno ng pagtataka at gulat. Para bang isang sampal para kay Kyle ang katotohanan na ang babaeng iniwan nito, niloko at binaliwala. May kahalikan ng iba. Ito ang pinakahihintay ni Romeo, ang maipakita kay Kyle na para sa kanya lamang si Naya at hindi na nito pwedeng bawiin pa mula sa kanya. Hindi pa man nabubura sa labi ni Naya ang init ng halik ni Romeo. Biglang sumulpot si Kyle sa gilid ng hardin. Galit, gulat at halatang nainsulto na may iba na siya. Nanigas si Naya. Hindi siya prepared. Hindi niya inasahang mahuhuli sila ni Kyle, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ngunit kumalma rin ang sistema ni Naya nang maramdaman ang presensya ni Romeo. Hindi agad nakapagsalita si Kyle. Para siyang nasampal ng realidad. Kumuyom ang kamao nito habang nakatitig kay Naya. Ano tong nakikita ko? Bakit nandito ka? Sinundan mo ba ako, Naya? Sinasabi ko na nga ba. Puno ng yabang ang mga lumalabas sa bibig ni Kyle. Tila ba natauhan din ito. Natahimik si Naya. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya sa dibdib. Hindi dahil kay Kyle, kundi dahil sa kaba at inis na maaaring mamaya ay sumabog. Humarang si Romeo sa pagitan ni Naya at Kyle. Hawak nito ang baywang ni Naya. Tumaas ang kilay ni Kyle sa nakita. Ganun pala. Hindi ko alam na desperada ka pala, Naya. Mapanlait na sabi ni Kyle. Parang may malakas na sampal na dumapo sa puso ni Naya. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil naalala niya kung gaano siya sinaktan at ginamit nito noon. Kahit anong galit, hindi niya kailanman pinangarap marinig muli ang ganitong salita mula kay Kyle. Desperada? Malamig niyang ulit. Pero hindi nagpapigil nga si Kyle. At sa tingin mo, magagawa mo kong pagselosin dahil dito? Gusto mo bang mapansin kita? Kaya ginagawa mo to? Tinignan ni Kyle mula ulo hanggang paa, si Romeo, at napaismid. Sa mahirap mong kasama. Saan mo ba to pinulot? Sa kalsada? O pinaarte mo lang para ipakitang may iba ka na? Napangisi si Romeo. Hindi ito nagulat at nainsulto man lang. Ang totoo tila natuwa pa nga ito sa insultong binitawan. Sino ka ba? Tanong nga ni Romeo kalmado pero matalim. Ako wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang tinatanong ko kung sino ka ba para pagsalitaan ng ganyan si Naya. Putol nga ni Romeo. Namilog ang mga mata ni Kyle at napaasik.
Excuse me? Hindi mo yata kilala kung sinong kausap mo. At mukhang mas mabuti nga kung hindi. Kasi kung may respeto kang natitira, hindi ka magsasalita ng ganyan sa harapan niya. Sagot nga ni Romeo bahagyang nakangisi. Nag-init ang ulo ni Kyle. Ano pang ambag mo? Akala mo kung sino kang makapagsalita. Naputol nga ulit ang sasabihin sana ni Kyle. Mahinahon naman si Romeo pero bahagyang umabante. Mas mabuti pang pinulot ako kaysa iniwang basura na kagaya mo. Halos magkasalubong nga ang kilay ni Kyle at muntik na nga nitong suntokin si Romeo kung hindi lamang pumagitna si Naya. Tama na, huwag na kayong maghaway pa. Singhal ni Naya. Nilingon nga siya ni Kyle gulat sa tono. Pinagtanggol mo ba siya, Naya? Talagang pinapakita mo na may iba ka na. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang taong nanakit sa akin. Sabi nga ni Naya, puno ng hinanakit. At wala kang karapatan na magalit. Dahil ikaw at ang stepmom ko ang nagkaroon ng lihim na relasyon at niloko ko. Napatigil nga si Kyle. Hindi na pinatagal pa ni Naya. Hinawakan niya ang braso ni Romeo. Umalis na tayo. Huwag mo nang patulan ng lalaking yan. Bumalik ka rito, Naya. Walang nagawa si Kyle kundi panoorin silang dalawa habang papalayo. Hindi niya matanggap na hindi na nga siya ang sentro ng mundo ni Naya. Sorry. Mahinang sabi na nga lamang ni Naya habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Napakunot ang noo ni Romeo habang nagmamaneho ng kotse. Bakit ka nagsasorry? Kasi nasira ang gabi mo. Naging gulo pa to dahil sa akin. Pinatigil siya ni Romeo sa pagsasalita. Nangitigil nga nito ang kotse sa tabi ng kalsada. Marahang hinawakan ni Romeo ang panga niya at pinaharap dito. Naya, wala akong pakialam sa gabing to. Ang mahalaga hindi ka niya nasaktan ulit at gagawin ko ang lahat para hindi niya magawa yun kailanman. Bulong ni Romeo. Hindi agad nakasagot si Naya pero ramdam niyang nagiinit ang mata niya. At bago pa tuluyang pumatak ang luha, hinila siya ni Romeo at hinalikan sa mga labi. Mabagal, malalim at parang pinapawi ang lahat ng sakit ng nakaraan. At sa gabing iyon, naghalikan sila hanggang maramdaman nilang hindi na galit ang umiikot sa paligid nila, kundi sila na lang. Pagkalipas ng ilang buwan, madalas nang naririnig ni Romeo ang pagsusuka ni Naya tuwing umaga. Madalas na ring makitang inaantok ito sa sala, sa kusina, kahit pa sa tabi niya habang nagbabasa siya ng dokumento. At mas madalas, kahit hindi pa sila opisyal, sa kama na niya ito natutulog. Napangiti na lamang si Romeo. Naya, magpatingin na tayo sa ospital. Puno ng pag-aalala lang saad nga ni Romeo na minsang nakayakap nga sa kanya si Naya habang nanginginig ang katawan nito matapos sumuka. Ayos lang talaga ako, Romeo. Baka dahil ito sa pasari-saring pagkain na kinain ko kahapon. Pinilit ni Naya, ngumiti kahit halata ang kaba sa mata. Pero alam ni Romeo kung ano ang dahilan, natatakot ito. Dahil buong akala pa rin ni Naya, anak lamang ang kailangan ni Romeo at wala itong balak na palalimin ang nararamdaman nila. Ngunit iyon lang ang akala ni Naya. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko malalaman ang iyong kalagayan. Sige na, pumunta na tayo sa ospital. Kinuha ni Romeo ang bag ni Naya at tinalalayan nga itong lumabas ng bahay. Wala na ring nagawa pa si Naya kundi magpahila na rin. Ma'am, sir, congratulations po sa pagbubuntis po ni Mrs. Parang huminto ang mundo ni Naya. 5 buwan? 5 buwan siyang nagdadala ng bata at hindi niya alam. Tumulo ng tahimik ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa halo-halong emosyon. Pakiramdam ni Naya ay nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang kasunduan ni Romeo. Naya, mahinang tawag nga ni Romeo. Paglingon ni Naya, tumutulo na rin ang luha nito. Hindi niya pa ito nakitang umiyak noon. Lumapit si Romeo marahang hinawakan ng pisngi niya at hinalikan. Thank you. Saad nga nito. Romeo, salamat Naya. Sa regalong to,
sa anak natin. Pasasalamat ni Romeo at paulit-ulit na parang dasal. Magkakaroon na tayo ng anak. Napatitig ng matagal si Naya kay Romeo. Napaluha si Naya sa klaseng titig ni Romeo sa kanya. Niyakap ni Naya si Romeo habang nanginginig na sa sobrang kasiyahan. Akala ko, aalisin mo ko pag nanganak na ako. Tama bang nakikita ko sa mga titig mo, Romeo? Biglang humigpit ang yakap ni Romeo. Hindi ka mawawala sa akin, Naya. Hindi ko hiniling. Ang anak lang. Huminga ng malalim si Romeo. Kundi pati ang ina ng anak ko. Kaya totoong iniibig kita, Naya. Saad na nga nito. Napahagulhol si Naya at doon siya muling hinalikan ni Romeo. Mas dahan-dahan, mas may kahulugan. Agad din silang umuwi sa mansyon para pag-usapan ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit pagkapasok nilang dalawa sa bahay, hindi na nakapagtimpi si Romeo. Hinila niya si Naya sa kamarahan ngunit mariing hinalikan habang papunta sila sa kwarto. Ramdam ni Naya ang init ng palad nito sa baywang niya. Romeo, baka may pinawi ko silang lahat. Kaya tayo lamang nandirito. Bulong nito sa taingan niya. At doon, sa katahimikan ng kwarto, ipinagpatuloy nila ang halik hanggang sa tuluyang nagkaisa ang kanilang mga puso. Kinabukasan, nagising si Naya sa mainit at mahigpit na yakap ni Romeo. Nang dumilat siya, naramdaman niyang may kung anong malamig sa daliri niya. Isang singsing. Napaupo si Naya sa pagkagulat. Romeo, ano to? Tumilat si Romeo, umupo rin at hinawakan ang kamay niyang may suot na singsing. Naya, mahal kita. Malumani nga nitong simula. Hindi sapat ang mga kilos at salita ko para iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Kaya sa pamamagitan ng singsing na to, gusto kong ialay ang buong buhay ko sa iyo at magkaisang dibdib natin. Tila hindi makahinga nga si Naya habang nakatingin pa rin sa singsing. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lang anak ang gusto ko. Gusto ko tayo. Gusto kong mapangasawa ka. Gusto kong buuin ang pamilyang ipinagkait sa iyo noon. Kinuha ni Romeo ang kamay niya at tinalikan nga ang mismong singsing sa palad niya. Maaari mo ba akong pakasalan? Kumakabog ang dibdib ni Naya. Natatakot pero masaya. Litong-lito pero sigurado na mahal din niya si Romeo. Romeo, hinawakan ni Naya ang mukha nito. Oo, pumapayag ako maikasal sa'yo. Napangiti si Romeo sa sobrang saya. Hinila siya ni Romeo para muling halikan sa mga labi ng mas matagal. Masayang napapikit ang mga mata ni Naya habang tinatanggap ang mga halik ni Romeo. Sa araw na iyon, tila isang panaginip para kay Naya na umiibig sa kanya ang isang mayor. Walang-wala siya pero pinaramdam ni Romeo sa kanya na isa siyang diyaman na dapat ingatan. Isang buwan ang lumipas mula nang mag-propose si Romeo kay Naya. Hindi pa rin ganap na makapaniwala si Naya sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa isang kasunduang hindi niya lubos na maintindihan noon, ngayoy isang kasalang pinaghahandaan ng buong bayan. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang simpleng wedding gown na siya mismo ang pumili. Hindi ito enggrande, walang sobrang kinang, ngunit sakto para sa isang babaeng sanay sa simple. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Ashley habang inaayos ang laylayan ng bestida niya. Napabuntong hininga si Naya. Hindi ko alam kung kailan ako naging handa sa mga ganitong bagay. Napakabilis ng pangyayari para sa akin. Sagot nga niya. May bahid ng kaba sa boses. Lumapit si Ashley at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangan maging handa. Ang importante, hindi ka nag-iisa. Saglit na napapikit si Naya. Sa kabila ng takot at alinlangan, may isang bagay siyang sigurado. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may taong hindi niya kailangang ipaglaban para manatili. Nandyan na si Romeo na handa siyang samahan sa bawat araw. Samantala, sa loob ng simbahan, ramdam ang kasiyahan ng mga bisita. Puno ito ng mga katrabaho ni Romeo mula
sa munisipyo. Mga empleyadong matagal nang nag-aabang sa araw na ikakasal ang kanilang mayor. May mga bulungan, may mga ngiting hindi mapigilan. Akala ko hindi na mag-aasawa si Mayor. Ngayon mas nauna pa sa akin. Pabirong sabi ng isang empleyado habang inaayos ang barong. Tahimik kasi yan si Mayor. Hindi mo malalaman kung kailan in love. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Tahimik na nakatayo si Romeo sa harap ng altar. Hindi siya palakibo ng emosyon, ngunit sa araw na iyon, hindi niya mapigilang kabahan. May kakaibang bigat at gaan sa dibdib niya. Bigat ng responsibilidad, gaan ng pangakong tutuparin niya kay Naya. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, napalingon ang lahat. Unti-unting naglakad, papasok si Naya sa loob ng simbahan. Sa bawat hakbang na iyon, parang unti-unting nabubura ang lahat ng takot na matagal niyang inipon sa dibdib. Nagtagpo ang mga mata nila ni Romeo. Sa mga titig pa lamang ay batid nilang mahal nila ang isa't isa. Ngunit bago pa man maisara ang pinto ng simbahan at makalapit si Naya kay Romeo, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Humahangos na pumasok ang stepmother ni Naya, suot ang mamahaling damit at salaming pang-araw kahit nasa loob. Matalim ang mga mata, nanginginig ang mga kamay at halatang nag-aapoy ang galit sa dibdib. Napatigil ang mga tao sa loob ng simbahan sa biglang pagsulpot ni Veronica. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng Veronica. Nangingibabaw ang boses sa katahimikan ng paligid. Nanlamig ang buong katawan ni Naya nang makita mukha ni Veronica. Lumakad ng paabante si Veronica, tila walang pakialam sa mga matang nakatutok rito. Tumayo ito sa gitna ng simbahan. Hindi ako papayag sa kasalan to. Umiiyak-iyak na sabi ni Veronica na para bang ito ang inaapi. Hindi ko kayang manahimik habang ang babaeng ito nagpapakasaya. Halos mapuno nga ng bulungan ng paligid. Napahawak si Naya sa tela ng gown niya. Ano na naman pinagsasasabi mo? Mahina ngunit nanginginig nga niyang tanong. Biglang humagulgol si Veronica. Ako ang kawawa rito. Ako ang sinira mo. Sinubukan kong maging mabuting ina sa'yo kahit halos magkaedad lang tayo. Pero nagawa mo akong siraan? Hindi ka nararapat na maging isang masayang ina, Naya. May mga napapailing, may mga nalilisik ang matang nakatingin kay Veronica. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ama niya. Dugtong pa ni Veronica. Dramatikong pinapahid ang luha. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya namin. Tinanggap ko siya, inalagaan, pero sinuklian niya ako ng paghihirap. Huwag kayong maniwala kay Naya dahil ginagamit lang niya kayong lahat. Mariing dagdag pa nga ni Veronica. Nanikip ang dibdib ni Naya. Hindi totoo yan. Ikaw ang sumira ng lahat. Sabi pa nga niya, nanginginig ang boses. Ngunit hindi nga siya pinakinggan. Magtatanong lang ako sa inyo. Sigaw pa nga ni Veronica sa mga bisita. Nagkunwaring histerikal. Ito pa ang babaeng karapat-dapat. Pakasalan ng mayor? Isang kriminal? Ngunit imbes na simpatya nga, malamig na tingin nga ang sinalubong ng mga tao kay Veronica. Biglang may sumigaw mula sa gilid. Tigilan mo na yan, Veronica! Alam ng buong bayan ang ginawa mo. Ang kapal na mukha mo? Niloko mo ang asawa mo. Inagaw mo ang boyfriend ng bata. Tapos ikaw pa ang biktima ngayon. Sigaw ng isang babae. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Veronica. Anong sinasabi niyo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Alam namin ikaw ang dahilan kung bakit hindi nakapag-aral si Naya. Alam namin ang panlolokong ginawa mo. Sigaw ng isa pa. Sunod-sunod ang boses, mga salitang matagal nang kinikimkim ng mga taong alam ang katotohanan. Lumayas ka rito. Hindi ka namin kakampihan. Hindi mo kayang sirayin ang kasal na to. Nanginginig nga si Veronica sa galit at hiya. Nangingilid ang mga luha niya. Hindi na sa pag-arte kundi sa pagkaubos. Lumapit si Romeo sa harap. Tahimik ngunit mariing nagsalita. Sapat na ba ang pagiging paawa mo? Ayokong sirain mo ang kasal namin. Sumenyas nga si Romeo sa mga gwardya.
Agad na lumapit ang mga to at hinawakan ang braso ni Veronica. Ito na sana ang huli, Miss Veronica. Huwag ka nang bumalik sa buhay ni Naya. Kung ayaw mong makalaban ako. Malamig nga nadagdag pa nga ni Romeo. Nagpumiglas si Veronica. Hindi pa ako tapos. Talagang masamang anak yang si Naya. Saad pa nga nito. Ngunit tuluyan nang inihatid palabas si Veronica sa gitna ng mga matang puno ng pandidiri nang tuluyang magsara ang pinto ng simbahan. Saka lamang muling bumalik ang bulungan na puno ng galit kay Veronica. Naglakad si Romeo pabalik sa harap ni Naya. Hindi kaagad nagsalita si Romeo. Tinitigan lamang niya ito, saka marahang hinawakan ang mga kamay ni Naya. Ituloy na natin ang kasal, Father. Tanong nga ni Romeo kay Father na hanggang ngayon gulat pa rin sa nasaksihan. Tumango na nga rin sa wakas si Father, kaya nagpatuloy ang naudlot na seremonya. Hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap, pero pipiliin kong kasama ka sa araw-araw at mamahalin ka ng sobra. Sabi nga ni Romeo at diretsong nakatingin kay Naya. Yun din ang hinihingi ko, Romeo, ang magkaroon ng pamilya na pinagkait sa akin. Sagot ni Naya na may ngiti at luha sa mga mata. At sa simpleng mga salitang iyon, tuluyan na silang naging isa. 7 buwan ang lumipas. Minsan ay nakaupo si Naya sa tabi ng bintana, hinihimas ang tiyan niyang malaki na. Mahinang gumagalaw ang bata sa loob niya, tila nagpapaalala na magiging ina na siya at magiging magulang na sila ni Romeo. Nasa ibang bansa si Romeo para sa isang mahalagang conference. 1 linggo na lang ang hihintayin niya at babalik na ito upang sabay nilang malaman ang kasarian ng anak nila. Mabilis lang to. Pagbalik ko sabay nating ipapatingin kung anong gender ni baby at malaman din ang kalagayan niya. Hintayin mo ko, mahal ko. Malambing na sabi ni Romeo sa telepono. Hindi naman makapaghintay si Naya sa pagbabalik ng kanyang asawa. Sa bawat araw na nagigising si Naya, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Hindi na katulad dati na puno ng lungkot, ngunit dumating ang balitang hindi niya inaasahan. Nang marinig niyang nasa Pilipinas, na si Romeo agad siyang nagmadaling maghanda ng sorpresa. Nagluto siya ng paborito nitong pagkain, inayos ang sala, at kahit pagod, nakangiti pa rin si Naya. Ngunit sa halip na yakap ang matanggap, balitang na aksidente si Romeo ang sumalubong sa kanya. Isang tawag mula sa ospital ang gumambala kay Naya. Na-aksidente po ang asawa niyo, Mrs. Rodriguez. Kung maaari sana pumunta kayo sa ospital, na iti-text namin. Pahayag ng nurse sa kabilang linya. Parang huminto ang mundo kay Naya. Hindi siya magawang pigilan ng guards at walang alinlangan niyang tinakbo ang ospital kahit hirap na hirap sa paglakad. Nang makita niya si Romeo sa emergency room, duguan at walang malay, napayakap siya rito nang mahigpit at kusang humagulgol. Lumaban ka, Romeo. Nandito ako, please. Huwag mo akong iwan. Umiiyak na pagmamakaawa ni Naya habang nanginginig ang katawan sa sobrang takot at sakit na nararamdaman. Inalalayan siya ng nurse para tumayo. Delikado po ang kalagayan niyo, ma'am. Kami na pong bahala kay Mayor at maghintay muna sa labas. At sa puntong iyon, sabay na bumigay ang tuhod ni Naya at hindi na kayanan ang nangyari kay Romeo. Nang sandaling nahimatay si Naya, ay kasabay ng pagtawag ng nurse sa kanya na puno ng pag-aalala. Hindi alam ni Naya kung ilang oras siya nakatulog. Sa kanyang pagmulat, nakahiga na siya sa kama. Si Romeo, nakaratay sa kabilang kwarto, konektado sa mga makina. Hindi pa rin makapaniwala si Naya na nangyari ito kay Romeo. Ngunit nagsalita na rin ang doktor sa kung anong kalagayan ngayon ni Romeo. Comatose po siya, pero pasalamat po tayo at lumalaban si Mr. Rodriguez, ma'am. Mahinahong paliwanag ng doktor. Napahagulgol na nga lamang si Naya. Kasalanan ko to. Umiling ang doktor. Wala kang kasalanan kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Kailangan mong maging matatag. Dahil 3 dinadala mo, miss. Nalaki mga mata ni Naya
sa sinabi ng doktor. 3 po? Tumango ang doktor. Yes ma'am, triplets po. Kaya ganun na lamang po ka-sensitive at delikadong kalagayan mo. Kaya mag-iingat po kayo simula ngayon. Mahinahong saad pa nga nito. Sa gitna ng sakit may isang himalang dumating. Kahit malungkot si Naya sa araw na yun, dahil sa nangyari kay Romeo, hindi niya maiwasan na mampangiti dahil 3 ang dinadala niya. At sa tabi ng kama ni Romeo mahigpit na hawak ni Naya ang kamay nito. Hindi na tuloy ang usapan natin na tignan ang kalagayan ng baby natin. Bulong nga ni Naya habang tumutulo ang luha. Pero hinihintay ka ng mga anak mo. Lalo na ako, Romeo. Hindi kailanman naging madali ang bawat umaga para kay Naya. Simula ng makomatose si Romeo. Sa bawat pagmulat ng mata niya, unang sumasagi sa isip niya ang itsura ng asawa na walang malay sa kama ng ospital. Ang mahinang tunog ng makina, ang malamlam na ilaw, at ang kamay niyang palaging nakakapit sa kanya. Ngunit kahit tila kalahati ang naiwan sa kanya, kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang gumalaw para sa 3 buhay na umaasa sa kanya. Tahimik ang loob ng munisipyo nang pumasok siya isang umaga. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ngunit kapansin-pansin ang pagod sa mga mata. Bumati ang ilang empleyado, may halong awa, may halong respeto. Alam ng lahat ang kalagayan ni Mayor Romeo. Alam rin nilang hindi basta-basta ang pinasa ni Naya. Sa opisina ng mayor saglit siyang huminto sa pinto bago ito buksan. Huminga siya ng malalim. Ito ang mundo ni Romeo. At ngayon, kailangan niya munang panindigan ito. Marahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Nandoon na ang ilang opisyal nakaupo sa paligid ng mesa. Napatingin ang lahat sa kanya. Tila nag-aabang kung kakayanin ba niya. Pasensya na sa pagkaantala. Simulan na natin. Sa unang mga minuto ilang beses nga siyang napatigil. May mga dokumentong hindi niya kaagad kabisado. Mga desisyong kailangan ng mabilis na pag-unawa. Ngunit sa bawat tanong na ibinabato sa kanya, pinipili niyang huminga muna bago sumagot. Hindi ko man kabisado ang lahat ngayon, pero sisikapin kong hindi sayangin ang tiwalang iniwan sa akin. Sabi nga ni Naya sa isang pulong. Napangiti ang mga taong nakarinig. May mga matang tahimik na kumikilala sa kanyang tapang. Pagsapit ng dapit hapon, pagod na pagod ang katawan ni Naya. Humaplos siya sa tiyan niyang mabigat na, sa kamarahang naglakad palabas ng gusali. Tanaw ni Naya na naghihintay sa tapat ng kotse ang driver at isang gwardya. Malayo pa lang, ramdam ni Naya ang bigat sa mga paa niya. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang tumakbo pabalik sa ospital kung nasan si Romeo. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kotse, may pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Talagang ang wala kang kahihiyan. Napatigil ang mga hakbang ni Naya at nilingon ng tao na kilalang kilala niya. Nakatayo si Kyle sa hindi kalayuan. Gusot ang suot, mapungay ang mga mata at bakas ang galit sa mukha. Hindi pa man nakapagsalita, si Naya ay agad itong sumabat na parang mga batong walang pasintabi kung ihagis. Hindi pa man lumilipas ang 1 buwan ng paghiwalay natin. Buntis ka na agad sa ibang lalaki. Maring pahayag nga ni Kyle. Nalamig ang katawan nga ni Naya. Hindi dahil sa hiya kundi dahil sa galit na matagal na nga niyang inilibing. Parang mas mukhang ikaw pa ang unang naghanap ng kapalit sa ating dalawa. Naya, siguro planado mo na to simula pa lamang. Pinagmukha mo sa lahat na ikaw ang nakakaawa. Sad pa nga ni Kyle at sarkastikong tumawa. Naglakad dito palapit kay Naya. Tila naishadlangan ng daan niya. Akala ko ba mahal mo ko? Ganyan ba kabilis ang paglimot? Humigpit ang hawak nga ni Naya sa bag niya. Ngunit imbes na ma-offense sa sinabi ng dating nobyo, tumayo siya ng tuwid at hindi nagpakita ng kahinaan. Wala ka ng karapatang magtanong, Kyle. Tapos na ang lahat sa atin, di ba? Mahinahong sagot ni Naya. Napakulot ang noon ni Kyle. Tingin mo ba hindi kita kayang bawiin?
Alam kong hindi ka pa rin nakamove on sa akin. At sigurado akong nagsisisi ka na. Hindi bumalik sa akin. Gising pahayag pa nga ni Kyle. Unang beses tumingin ni Naya kay Kyle. Nang direkta. Walang takot, walang pagalangan. At bakit mo gugustuhin bawiin ng isang taong itinapon mo na? Diba ayaw mo na sa akin kaya ka nakipaghiwalay at saka nag-cheat? Dapat hindi ka na nagpapakita pa sa akin. Sandaling natahimik si Kyle sa biglaang pagbato ng salita ni Naya. Ngunit kalaunan natawa si Kyle puno ng yabang. Akala mo ba? Hindi ko alam ang estilo ng lalaking yon. Sigurado kong iniwan ka nun. Walang ibang lalaki na kayang manatili sa isang gaya mo kundi ako lang. Kung magpapakumbaba ka, baka magawa akong tanggapin ka. Huwag mong taasan ang pride niya. Napailing na nga lamang si Naya at napaisik. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Kyle. Masyadong malakas ang hangin na bumubuga sa bunganga mo. Tumalikod nga si Naya at nakaramdam ng inis kay Kyle. Balak na nga sanang tumungo nga ni Naya sa kotse ngunit biglang hinawakan nga ni Kyle ang palapulsuhan niya. Hindi pa ako tapos. Mabilis na gumalaw ang mga gwardya. Isang hawak nga sa braso ni Kyle at itinulak palayo. Lumayo ka sa kanya kung sino ka man. Marin at malaking boses nga ang malingasaw sa paligid na yon. Wala kayong pakialam. Sino ba kayo ha? Masyado kayo nangingialam. Sigaw ni Kyle at nagwawala. Ngunit hindi na ito nilingon ni Naya. Tahimik siyang pumasok sa kotse. Isinara ang pinto at saka lamang ibinuhos ang lahat ng pagod sa isang mahabang buntong hininga. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Naya sa salamin si Kyle na nagpupumiglas, hawak ng mga gwardya. Isang maliit na anino ng nakaraan na hindi na niya kailanman babalikan. Pagsapit ng araw ng panganganak, napuno ng kaba ang loob ng silid. Pawisan si Naya, nanginginig ang mga kamay. Hawak-hawak niya ang tela ng kumot habang hinihingal. Sa tabi niya, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay ng babaeng halos kapatid na ang turing niya sa buhay. Nandito lang ako, Naya. Hindi kita iiwan. Pulong ni Ashley nangingilid ang luha nga sa pag-aalala. Isang himpit na ungol ang lumabas sa labi ni Naya. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kailangan para sa mga anak mo. Maring sagot ni Ashley at nginitian nga si Naya. Muling sumiklab ang kirot. Kinadaing nga ni Naya. Mrs., isang tulak pa, sabi nga ng doktor. Sumigaw si Naya para i-eri ang batang nasa sinapupunan niya. Pinagpapawisan na siya sa sobrang tagal ng pag-deliver niya sa mga anak niya. At isa-isang dumating ang 3 iyak na nagpaingay sa buong silid. 3 bagong buhay, 3 bagong dahilan para manatili. Humagulgol si Naya habang iniaabot sa kanya ang unang sanggol. Sunod ang ikalawa at huli ang ikatlo. 3 munting mukha, 3 tibok ng pusong sabay-sabay, tumitibok sa palad niya. Mga anak ko, ang anak namin ni Romeo. Mahinang bulong ni Naya at hinalikan ng mga anak kahit puno pa ito ng dugo sa katawan na nanggaling sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa ospital. Sa kwartong kinalalagyan ni Romeo para ipahayag ang magandang balita kahit hindi ito naririnig ni Romeo. Maingat na inilapag ni Naya ang bawat sanggol sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Maputla, payapa, tila natutulog lamang. Naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Romeo. Hindi natuloy ang usapan natin na sasamahan mo ako sa aking panganganak. Mahina niyang sabi, isang luha ang tumulong nga sa pisngi niya. Pero ayos lang, nandito na sila. Ligtas, hihintayin ka namin. Kahit gaano pa katagal, mahal ko. Kasabay nun, ang paghalik ni Naya sa noo ni Romeo. Lumipas ang mga buwan. Full-time mommy na si Naya ng triplets. Walang yaya sa unang mga linggo. Natutong magpuyat, magpalit ng lampen, magpakain, maghele. Kahit ang katawan niya ay ilang beses nang gustong bumigay. Pero kagustuhan din ito ni Naya. Kasalukuyang nasa sala si Naya
Hawak ang isa sa mga bata. Nang biglang may bumisita sa kanya na hindi niya kilala, ngunit hinayaan niyang kausapin. Isang babae ang pumasok, maayos ang damit at dala ang isang maliit na portfolio. Pasensya na kung biglaan ang pagdating ko. May gusto lang akong ialok. Magalang nga nitong sabi. Napakunot ang noon ni Naya. Tungkol saan? Pagmamodelo. May kumuha ng litrato mo sa event ng munisipyo. Iba ang dating at aura mo. Siguradong bagay sa'yo na maging modelo, Miss Rodriguez. Isang opportunity to na hindi basta-basta nakukuha ng iba. Tahimik na tumingin si Naya sa natutulog ng mga bata sa duyan. May mga anak na ako. Mahinang sabi nga niya. Wala pong problema yun, maraming naghahanap ng imaheng katulad mo. Sagot naman ng babae. Matagal na natahimik nga si Naya bago sumagot. Susubukan ko po. May halong galak at pangamba nang tumugon siya. Sa mga sumunod na linggo, natutong magpalit si Naya ng mundo. Mula sa lampin, patungo sa ilaw ng studio. Isang kamay ang nakahawak sa bote ng gatas. Ang isa'y inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Minsan, nasa set siya habang nasa gilid lang si Ashley, binabantayan ng 3 bata. Okay ka lang? Bulong nga ni Ashley. Tumango si Naya. Sanay na ako sa pagod. Nang magsimulang kumuha ng litrato ang photographer, ibang anyo ang lumitaw kay Naya. Isang anyo na hindi na lamang biktima ng kahapon. Isa na siyang ganap na babae na hinahangaan ng ilan dahil sa mga pinagdaanan niya at sa mga narating niya sa buhay ngayon. Hindi naging madali ang pag-angat ni Naya. Lahat ay pinagdaanan niya sa pagod, puyat, luha at takot na baka sa susunod na umaga ay mawala rin ang lahat, gaya ng nawala noon ang pamilya niya. Ngunit dahil sa pagmomodelo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay niya. Mula sa maliit na studio shoots, napunta siya sa billboard. Mula sa iilang kontrata, naging sunod-sunod ang mga offers. Nakilala ang pangalan niya, hindi dahil sa pagiging asawa ng isang mayor, kundi dahil sa sarili niyang pagsisikap. Hindi niya ginastos ang 50 milyong inialok noon sa kanya ni Romeo. Itinabi niya ito sa iisang account para sa 3 anak niyang Sinaro, Armeo at Rona. Sa paglipas ng mga taon, hindi na lang siya modelo. Natuto siyang magnegosyo. Isang maliit na clothing line ang sinimulan niya, mga damit pambata. Mula roon, unti-unting lumawak ang negosyo at nagagawa na ni Naya na bilhin ang mga gusto niya. Sa kabila ng tagumpay, may isang trahedya na hindi niya magawang baliwalain. Iyon ang pagkamatay ng ama niya. Kaya sa isip ni Naya, hindi siya titigil hanggat hindi nalalaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, tumawag si Naya sa isang pribadong investigador. Walang sinayang na oras. August pa lang ay nagsimula nang hukayin ng lahat. Mga taong kasama ng ama niya bago ang aksidente, mga galaw ni Veronica noong mga panahong iyon at mga lihim na hindi agad lumabas noon dahil itinaboy siya sa pamamahay niya. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang araw na may iniabot ang investigador sa kanya, isang sobre. Tahimik ang loob ng opisina niya habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga dokumento at doon niya nakita ang naglarawan, nakapaskil ang oras at petsa sa ibaba, ang mismong araw ng aksidente ng ama niya. At sa gitna ng larawan, malinaw ang mukha ni Veronica. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada kung saan natagpuan ang sasakyan ng kanyang ama matapos ang insidente. Nanlabo ang paningin ni Naya, parang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa niya. Bigla niyang itinulak ang mesa, tumilapon ang ilang folder at sunod-sunod niyang binagsak ang mga gamit sa lamesa. Humigpit ang hawak sa papel hanggang sa magusot ito sa palad niya. Ikaw? Ikaw ang pumatay sa kanya. Nanginginig ang boses ni Naya at mariing
Napapikit ang mga mata. Walang ibang narinig sa buong silid kundi ang impit na iyak niya. Hindi siya naghintay ng kinabukasan at agad na gumalaw para tumawag ng abogado. Ilang araw ang lumipas. Naroon si Naya sa loob ng isang malamig na silid na amoy bakal at alikabok. Ang pasilidad kung saan dinadala ang mga hinuhuli. Nang ipinasok ng pulis si Veronica, nag-aalab ang mga mata nito. Halatang galit at hindi makapaniwalang nahuli ito ng mga pulis bulong ni Ashley. Ano pa ang gusto mo, babae, ha? Hindi pa ba sabat ang kinuha mo na ang lahat? Sigaw ni Veronica. Hinayaan kita. Masaya na ako sa bahay ng asawa ko kahit hindi ko na siya makakapiling. Ano pang kulang? Tahimik lang si Naya, wala siyang sinugot. Salip marahan niyang inilapag sa mesang mga larawan. Parang tinamaan ng kidlat si Veronica nang makita ngayon. Kilala mo ba ang lugar na yan? Dahil dyan natagpuan ang katawan ng ama ko. Malamig na tanong ni Naya. Napaurong si Veronica tagad na pinakunot ang noo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tapos na ang investigasyon sa kanya. Kaya bakit pa hinahalungkat, ha? Mariing sambit nga nito. Talaga? Ang galing mong magsinungaling. Simula nang dumating ka sa bahay namin hanggang sa huli. Napangiti si Naya, isang ngiting walang saya. Pinatay mong nag-iisang pamilya ko, Veronica. Kaya mo ko tinaboy. Kaya mo inagawang lahat ng iniwan niya. Sigaw pa nga niya. Namuunga sa mukha ni Veronica ang galit. Ako ang asawa niya, kaya bakit ang isang tulad mo ang pinapahalagahan niya, ha? Samantalang ginawa ko ang lahat para maging masaya siya. Pero kulang pa rin. Tumawa si Naya sa sinabi nga ni Veronica at puno ng sarkasmo. Ako pa talaga ang sinisisi mo? Hindi mo naman talaga minahal ang ama ko, di ba? Pinerahan mo lang siya. Gaya ng pang-agaw mo sa nobyo ko noon. Mabigat nga ang dibdib na saad niya at tinignan ng kabuuan ni Veronica. Basura siya at pinulot mo lang din ang tinapon ko. Biglang nagdilim nga mukha ni Veronica. Sa isang kisap mata, sumugod dito kay Naya at inambahan nga siyang sasabunutan. Ngunit, mas mabilis ang palad ni Naya. Isang malakas na sampal ang malingaw-ngaw sa buong silid. Hayop ka? Malas ka talaga sa buhay ko, Naya! Malakas sa sigaw nga ni Veronica at nagpupumiglas pa nga sa mga pulis para maabot nga si Naya. Ilayo niyo siya! Maring utos ni Naya. Puno ng lamig at tila bumibigat nga ang dibdib niya sa sitwasyon. Agad itong inilayo nga ng mga pulis. Nanginginig si Veronica sa galit habang hinihila palayo. Babawi ako. Hindi pa ito tapos. Sigaw nga nito. Ngunit pagkalabas ito doon, bumigay ang tuhod ni Naya. Napaupo siya sa malamig nga na silya. Kasabay nun ang pagdating nga ni Ashley. Agad siyang inalalayan at mahigpit ang yakap. Natapos mo na, Naya. Huwag kang mag-alala dahil hindi na yun makakalabas pa. Para pagaanin ang loob ni Naya sa mansyon, tahimik na ang gabi. Marahang binuksan ni Naya ang pinto ng silid kung saan nakahiga si Romeo. Kumislap ang luha sa mga mata niya habang tinititigan ng lalaking ilang taon nang hindi gumigising. Lumapit si Naya sa kama at hinaplos ang buhok nito. Sunod, hinalikan niya ang pisngi pagkatapos ang kamay. Kumising ka na, Romeo, pagod na akong mag-isa. Mahina nga niyang sabi. Isinama niya ang mga bata sa kama. Isa-isa niyang ipinakilala at nilapag nga sa tabi ni Romeo sa kama. Ito nga pala si Naro, ang pinakamakulit. Ito naman si Armeo, tahimik pero matapang. At ito si Rona, iyakin pero matalino. Pinagmasdan ng mga batang lalaking nakahiga sa tabi nila. Tila ba pinag-aaralan ang itsura nga nito. Papa? Mahinang tanong ni Rona. Napangiti si Naya kahit nangingilid ang mga luha. Oo, papa niyo nakahiga pa rin mga anak. Napakagat sa sariling labi si Naya nang makitang humiga ang dalawa niyang lalaking anak sa dibdib ni Romeo. Gumaya rin ang babaeng anak niyang si Rona. Kaya naman niyakap ni Naya ang mga anak kasama si Romeo na parabang sabik na sa kumpletong pamilya.
hanggang sa 4 na taon na ang lumipas. Isang umaga, habang inaayos ni Naya ang mga damit ni Romeo, biglang may narinig siyang kakaibang tunog na nagmumula sa likuran niya. Nang lumingon siya sa kanyang asawa, doon niya nakitang gumagalaw ang mga daliri ni Romeo. Dok, sigaw nga ni Naya habang pinipindot ang emergency button. Nanginginig ang kamay niya habang hinaplos ang pisngi ni Romeo. Gising ka na ba, Romeo? Nandito ako. Hinalikan nga ni Naya ang kamay ni Romeo. Titignan ko po ang kalagayan ni Mr. Ma'am. Saad ng doktor na ikinatango na nga lamang ni Naya bago matras para nagawa nga ng doktor ang gagawin. Agad itong isinuri ng doktor hanggang sa 1 oras bago tuluyang natauhan at naging normal ang kalagayan ni Romeo. Pagmulat ng mga mata nito, unang bumulaga ang mukha ni Naya na basang-basa ng luha. Bakit ka umiiyak? Mahina nga nitong tanong at may bahid ng pag-aalala kay Naya. Napahigpit ang yakap ni Naya kay Romeo. Dahil gising ka na, sobrang saya ko na bumalik ka sa akin. Nangihinang umiti nga si Romeo at tinalikan nga ang kamay ni Naya. Hindi ako maaaring mawala sa iyong buhay, mahal. Sa sandaling iyon, agad na ikinuwento ni Naya ang mga pinagdaanan niya hanggang sa nalaman ni Romeo na 4 na taon na ang lumipas at mas ikinagulat nito, triplets ang mga anak nila. Napatulala si Romeo na ikinatawa ni Naya. Nang biglang mapansin ni Romeo ang 3 batang naglalakad at tumatawag nga sa kanya ng papa, doon bumigay ang luha niya. Ikaw ang kinikilala nilang ama dahil palagi ka nilang binibisita. Bulungan ni Naya. Lumapit ang mga bata at sabay-sabay na yumakap kay Romeo. Hindi mapasidlan ang saya ni Romeo at niyakap din pabalik ang mga anak. We miss you, Papa! Umiyak nga si Romeo at hindi na nga rin maawat pa ang saya at lungkot. Sapagkat hindi nga nito ma-imagine kung paano naalagaan ni Naya ang triplets nilang anak na wala siya sa tabi nito. Miss ko rin kayong mga anak. Pasensya na. At ngayon lang kayo nasilayan ni Papa. Paunti-unting pumapaos nga ang boses ni Romeo. Na tila pa may nakabara nga sa lalamunan niya. Binalingan nga ni Romeo si Naya at hinalikan nito sa labi. Marahan ngunit puno ng damdamin na ikinatugon nga nito. Pinagdikit ni Romeo ang kanilang mga noo matapos ang matamis na halik na pinagsaluhan nila. Patawad kung hindi kita nasamahan sa mga panahon na mga sanggol pa lamang sila. Dapat akong umalalay sa'yo. Napatigil si Romeo nang agad itong hinalikan ulit ni Naya. Shh, naiintindihan ko. At wala kang kasalanan, Romeo. Ang importante, ligtas ka at bumalik ka sa amin. Nakangiting saad ni Naya na emosyonal na rin. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng paghihintay, sabay silang huminga ng magaan. Hindi na magawang bitiwan ni Romeo ang 3 niyang mga anak sa bisig kasama si Naya na hanggang ngayon hawak pa rin ang kamay. Matapos ang masayang araw na iyon, pagkatapos ng iyakan, yakapan at paulit-ulit na pasasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob muli ang buhay ni Romeo, ay nagkaroon ng sigla ang bahay nila. Isang hapon, naupo si Romeo sa sofa, bahagyang naninibago sa sariling katawan, pero hindi maalis ang ngiti habang pinagmamasdan ang 3 batang naglalaro sa harap niya. Si Naro at Armeo ay nag-aagawan ng maliit na kotse, habang si Rona naman ay pilit ipinapasuot ang maliit na korona sa ulo ng ama. Papa, ikaw hari! Seryosong sabi nga ni Rona. Napatawa na nga lamang si Romeo, marahang iningat si Rona sa kandungan. Kiss nga si Papa. Pinudpod nga niya ng halik ang pisngi ng babaeng anak na ikinahagikik nga nito. Mula sa kusina pinagmamasdan ni Naya ang eksena. Hawak niya ang mangkok ng lugaw. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig. Lumapit siya at marahang inabot nga ang kutsara kay Romeo. Kain muna, baka manghina ka na naman. Tinanggap ni Romeo ang mangkok ngunit ngumiti sa kanya. Parang hindi pa rin ako sanay na ikaw ang nag-aalaga sa akin. Umupo si Naya sa kanyang tabi. 4 na taon kitang inalagaan.
Nang hindi mo alam, hindi rito bago para sa akin. Napahigpit ang hawak ni Romeo sa kutsara. Hindi kaagad nakasagot ito. Pinakain ito ni Naya nang dahan-dahan at napansin ang katahimikan ni Romeo. Hindi mo kasalanan ng kahit ano. Marahang sabi ni Naya nang mapansin ang bigat ng titig nga ni Romeo. Buhay ka, yun ang mahalaga. Ibinaba nga ni Romeo ang mangkok, hinawakan niya ang mga kamay ni Naya. Kasalanan ko pa rin na ikaw ang sumalo ng lahat. Trabaho, negosyo at mga anak natin. Pinili ko yun. Hindi ka kailanman naging pabigat sa akin. Di ba sabi ko naman sa'yo, blessing ka sa akin, Romeo? Marahan itong hinalikan ni Naya na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Pero bago pa tumagal, may sumingit na maliliit na kamay. Papa, kami rin po! Reklamo nga ni Armeo. Tumawa si Romeo at sunod-sunod na hinalikan ng noo ng mga bata. Tahimik na hinila ni Naya ang suot niyang simpleng uniforme ng kasambahay. Puting blusa, itim na palda. Sa salamin, sandali niyang tinitigan ang sarili. Hindi para aminin kung sino siya ngayon, kundi alalahanin kung sino siya noon. Naya, mahinang tawagan ni Romeo mula sa likod niya. Hindi mo na kailangan gawin to. Kaya na ito ng kasambahay. Ayoko mapagod ka sa trabaho. Ngumiti ng malambing si Naya. Gusto ko lang subukan ulit. Dito nagsimula ang lahat, diba? Sabay harap kay Romeo. Napabuntong hininga si Romeo. Hindi sang-ayon ang isip niya. Pero ang puso niya hindi kailanman nakatangi kay Naya. Hinawakan niyang bewang nito at marahang inilapit ang noo sa noon niya. Huwag kang mapapagod ah. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa kundi suportahan ng... Bago pa makasagot si Romeo, bigla na nga lamang siyang hinalikan ni Naya sa labi. Mabilis lamang pero puno ng lambing. Bago sila humiwalay ng patutunguhan. Oh my God! Isang matinis na boses ang sumambulat sa hangin ng may nakasaksi sa eksenang yun. Sa may hagdanan, 3 babaeng nakatayo, ang mga matay puno ng panguhusga. Grabe, may asawa na si Mayor, di ba? Tapos makikipaghalikan pa sa katulong? Siguro nilandi ng katulong yung si Mayor, my gosh! Mapanghusgang saad ng babae na ikinasang-ayon ng ibang kasama. Lumipas ang ilang minuto, dumating na ang ibang mga bisita na hindi nakakilala kay Naya. Bit-bit ni Naya ang tray ng mga inumin, dumaraan sa bawat mesa. Maayos ang tindig niya, pero bawat hakbang ay may kasamang mga matang sumusunod. Mapanuri, mapanghusga at mapagmata. Ayan na siya. Mukhang sanay na sanay sa pang-akit. Bulong pa nga ng isang babaeng nakakita nga kay Mayor na may kahalikang katulong. Hinahawakan pa kanina ang Mayor, kapal ang muka. Sabag nga ng isang babae at napaismid. Habang iniabot na nga ni Naya ang baso sa isang ginang, sadyang hindi ito tinanggap kaagad. Tinitigan muna siya mula ulo hanggang paa. Ah, ikaw pala yung... Pahinto-hinto pa nga nitong sabi, sabay ngising may halong panlalibak. Alam mo, iha, hindi porket maganda ka, pwede ka nang pumatol sa lalaking may asawa. Eskandalo yan. Saad pa nga ng marites na matanda. Nanatiling mahinahon lang naman ang mukha ni Naya, pero sa loob-loob niya may mga tao pa rin talaga na nanguhusga dahil sa nakikita lamang at sa estado ng buhay, lalo na kung katulong ang isang babae. Pasensya na po, narito lang po ako para maglingkod. Mahina niyang sabi at lihim na napangiti. Isang baso ang nilapag nga nang may diin nga sa tray niya. Ligpitin mo na yan, bako kung ano pang magawa ko sa'yo. May diin pa nga nasabi ng babae. Natahimik ang mesa sandali. Ang iba'y nakangisi. Ang iba'y nag-aabang ng susunod na eksena. At doon biglang may maliit nga na tinig na sumingit. Mama! Napalingon ang lahat. 3 bata ang papalapit. Magkakahawak kamay. Si Naro, si Armeo, at ang bunso nilang si Rona. Diretso silang lumapit kay Naya at sabay-sabay na niyakap ang kanyang mga binti. Mama, gutom na kami!
Si Papa sabi ayaw niyang bigyan kami ng cake. Sabi nga ni Rona. Inosenteng mga mata at nakanguso. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong bulwagan. Lalo na ng mga babaeng nanghusga kanina. Mama? Anong ibig mong sabihin, Mama bata? Bakit mamang tawag mo sa katulong? Hilaw nang umiti ito. Napakunot ang noon ni Naro at Armeo sa sinabi ng ginang. Pinupuli mo ang mama namin? Hindi nakasagot nga si Naya nang biglang pumagitna si Romeo. Ang tindig ay ibang-iba na nga. Sa kaninang mahinahon malamig itong nakatingin sa mga bisita. Anong problema? Malamig na tarungan ni Romeo. Napatingin sa kanya ang mga bisita. May gustong magsalita pero walang may lakas ng loob. Itinuro ng isang babae ang tray na hawak ni Naya. Mayor ang kasambahay niyo. Asawa ko ang minamaliit niyo. Hindi siya kasambahay. Sabat nga ni Romeo. Parang sabay-sabay nga na nabasag ang lahat ng salamin sa paligid sa kanilang nalaman. Asawa po? Hindi makapagsalita ang ginang kanina na halos gusto ngang paalisin si Naya. Hinawakan ni Romeo ang kamay ni Naya at tinangat ito. Ito ang misis ko, si Naya Rodriguez, ang ina ng mga anak ko. Isa siyang modelo at negosyante kung hindi niyo alam. Masyadong pribado ang pamilya namin kaya siguro hindi niyo siya kilala. Paliwanag nga ni Romeo. Isa-isang namutla ang mga mukha ng babae. Ang mga ngiting may panlilibak kanina na palitan nga ng panginginig ng labi. Walang makatingin ng diretso kay Naya. Ayos lang po. Ngayon ko lang po talaga nalaman kung sino ang nagkukunwari at kung sino ang totoong mababang tingin sa kapwa. Malumani na sabi na nga lamang ni Naya. Tahimik nang umiti si Naya. Tanging mga matang puno ng hiya at pagsisisi ang nakapaskil sa mga mukha nila. Panay ang paghingi nila nang paumanhin kahit huli na ang lahat. Tahimik ang buong studio habang abala ang lahat sa paghahanda ng panibagong eksena para sa photoshoot ni Naya. Nakatayo lang si Romeo sa may gilid, nakatagong minamasdan ang asawa. Ang babaeng minsang silbi sa mansyon niya, ngayoy mataas na ang narating. Ngunit mula sa likod ng mga tao, may isang matang puno ng pagsisisi at pagkahumaling. Si Kyle. Nanginginig ang mga kamay nito habang sinusundan ng tingin ang bawat galaw ni Naya. Hindi nito matanggap kung paano nagbago ang lahat, kung paano nito iniwan, kung paanong ito ngayon ang may hawak ng pamilya. Nang magkaroon ng pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit. Naya, paus na tawag nga ni Kyle. Napalingon si Naya. Anong ginagawa mo rito? Nanlalamig ang buong katawan nga niya nang makita si Kyle. Please mag-usap tayo, kahit saglit lang. Hindi ako naging masaya nang makita kitang may pamilya na. Nanginginig ang boses nga ni Kyle. Naging malamig nga ang tingin ni Naya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hanggang ngayon ba sarili mo pa rin iniisip mo, Kyle? Hiniwalayan ko na si Veronica. Pero lang naman ang habol ko sa kanya, ikaw lang talaga ang mahal ko, Naya. Mabilis nga nitong sabi habang lumalapit kay Naya. Parang may gumapang nga na pandidiri nga sa sikmura ni Naya. Umatras siya pero hinablot nga ni Kyle ang kanyang kamay. Bitawan mo ko. Maring sabi ni Naya. Bumalik ka sa akin. Pilit na pagmamakaawa nga ni Kyle. Para sa akin ka lang. Itinulak siya ni Naya sa inis pero hinigpitan pa ni Kyle ang kapit. Natakot si Naya sa kinikilos nito nang biglang may humila sa likuran ni Kyle dahilan na muntik na itong matumba. Ang kamay ni Romeo ay agad na pumulupot sa baywang ni Naya. Parang sinasabi sa lahat na asawa nito ang babaeng hawak. Huwag mong pipilitin ang asawa ko. Kung ayaw mong ipalabas kita sa mga gwardya, lumayo ka sa asawa ko. Palamig na babala nga ni Romeo. Nang marinig nga ni Kyle ang salitang asawa, biglang nanliit ang balikat nito. Nawala ang lahat ng tapang niya. Narinig pa nito ang utos ni Romeo sa gwardya. Siguraduhin hindi na siya makakalapit pang muli. Sinubukan pang pumalag ni Kyle, ngunit mabilis itong napaalis. Hinila ni Romeo si Naya, papasok sa isang walang lamang dressing room. Isinara niya ang pinto.
sa kamarahang hinawakan ng magkabilang pisngi ng asawa. Natakot ka ba? Tanong nga ni Romeo. Hindi pa man nakapagsalita si Naya, ay bigla siyang hinalikan ni Romeo. Mabagal, malalim at puno ng paninibugho. Hindi marahas. Nagsiselos ako kahit alam kong sa akin ka lang. Mahina nga nitong amin nang bumitaw na nga sa halik. Ngumiti si Naya sa gitna ng panginginig ng damdamin. Ikaw lang ang asawa ko, Romeo. Sayong-sayo nga ako. Kaya huwag ka nang magselos, ha? Malambing na bulong niya at saka pinagpatuloy ang naudlot na halikan. Lumabas sila matapos ang ilang sandali. Muling nagpatuloy ang photoshoot. Hindi na inalis ni Romeo ang tingin kay Naya. Maya-maya'y dumating ang triplets, buhat ng mga gwardya. Mama! Sabay-sabay nilang tawag. Napatigil ang buong studio. Ibinigay ni Naro, Armeo at Rona ang mga bulaklak na hawak nila kay Naya. Natuwa naman si Naya at hinalikan isa-isa ang mga anak. Para kay Romeo naman, mas malaki ang halik sa pisngi ang natanggap nito na ikinatawa ng ilang staff at may ilan kinikilig. Buhat ni Romeo ang dalawang batang lalaki, habang huwak naman ni Naya si Rona. Isang larawang kumpletong pamilya na noon hindi nila alam sa isa't isa na pinangarap nila ito. Hindi rin nagtagal, tuluyan nang nabawi ni Naya ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama, ang mansyon at ang mga natitirang negosyo. Si Veronica ay tuluyan ng nakakulong. Sa wakas, nanaigang hustisya, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil sa katotohanan at hustisya. Ang kwento ni Naya at Romeo ay paalala sa atin na huwag gamitin ang kapwa upang makuha ang lahat ng ating gusto. Ang pagmamahal ay hindi dapat pinagpapalit sa pera, kapangyarihan o ambisyon. Dahil kapag ang isang tao ay naging ganid, hindi lang siya nawawalan ng konsensya, nawawala rin ng tunay na saysay, ng tagumpay. Ipinakita rin ng kanilang kwento na ang mga biyayang dumarating sa ating buhay ay dapat ginagamit sa tama at sa wasto. Hindi sapat ang magkaroon ng kapangyarihan kung ang paraan naman ay mali. Dahil ang tagumpay na galing sa panloloko at pananakit ay panandalian lamang. At higit sa lahat, ang kwento ni Naya ay paalala sa ating huwag husgahan ang tao batay sa panlabas na anyo. Maaring ang isang taong nakasuot ng simpleng damit ay may pusong mas mataas pa kaysa sa mga nagmamalaki. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Naya at Romeo. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fox, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Eli Evangelista Anderson, Jaylen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilu Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, G. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Camindanao,
Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyda Nankil, Merly Lin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyda Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borak, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyda Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.